Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. To ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence nga ko po, butata. Nako, tumahimik, gulong-gulo ang isipan, hindi alam kung ano ang isasagot ni Stella Kimbo kay Congresswoman Herrera. Napansin ng mga netizen na tila natatarantan na si Stella Kimbo na parang may pinagtakpan na korupsyon. Nga ko gustong pagtakpan ang bilyones na savings, mga kabibig. Kaya gustong malaman ni Congresswoman Herrera kung nasaan ba ang savings ng mga ahensyang ito. Nako, sabi pa ni, ni Congresswoman Herrera, tayo ang gumawa ng batas. Bakit parang binabaliwala ito? Tapos halimbawa pa ni Kimbo na parang pupunta ka ng bangko, magsi-savings ka, pero sabi ni Congresswoman Herrera, we're not talking about the bank, we're talking about the law. Nako, napahiya si Stella Kimbo. Kaya ito kabibig ha, ito yung bardagulan, ito yung sagutan ni Stella Kimbo at ni Congresswoman Bernadette Herrera. Sino sa inyo ang totoong nagsasabi ng katotohanan? Saan kayo panig? Stella Kimbo or Bernadette Herrera? Ito kabibig ha, manood tayo. Pero ako, alam ko naman na mas marami ngayon ang humanga kay Congresswoman Bernadette Herrera. Mas marami nagsasabi ang galing niya. Ito ginamit mo ang pera na hindi para doon. Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po doon sa libro ay book. Ang tawag po doon, budol. Yan po ang sinasabi natin. Tama. Pagdating sa ibang ahensya, katulad ni VP Sara Duterte, ang lupit nilang mag-imbestiga. True. Ang lupit nilang magtanong ng mga pondo kung nasaan. Correct. Pero meron pala silang tinatawag na earmark na palipat-lipat yung pera at pagkatapos, nawawala yung pera, wala nang may alam kasi Correct. nga sila walang record. Correct. Of accounts. So, may book of accounts at nandun naman po maliwanag ang Book of accounts. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? Good question. So, hindi po ginagamit ang revenue. Oh. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Lumingon Saan sa po luyo. sinasabing batas na yung Nakipag-usap. cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark. Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na. Kasi Correct. ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi, yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang National government naman. Katulad yan ng PhilHealth, di ba? Pinasa sa uli ng national government ang exist fund ng PhilHealth. Itong national government talaga? Sino ba ang nasa national government? or walang proper documentation. Correct. Madam Speaker, una sa lahat, napag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker. Maliwanag po yun at katulad din. Alam niyo, example lang yung free wifi eh. Sineryoso. Nagbibigay lang ng example si Madam Congressman Bernadette. Biglang sineryoso. Tama, tama. Ako po. Madam Madam sa fire Speaker. trucks. So lahat po yun ay pwede. So yun ang sistema po ng paggamit ng
accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ang ating kagalang-galang Legal na questions? nandito naman po ang DOJ. Naku po, nagturo na. Nagturo nga eh. Hindi kaya sagutin si Congressman Herrera. Yes, natakot, Tinuro yung natakot. DOJ. Natakot. Anong kinalaman ng DOJ dyan? Hoy! Walang kinalaman ng DOJ dyan. Kayo nga yung mambabatas. Walang Kayo ang alam, gumagawa walang ng alam batas. Yung DOJ, sila yung nag-i-implement or hindi sila yung gumagawa ng batas. Kaya nga nandiyan kayo nag-i-interpolate kayo Correct. Di ba? Para kung sakali meron kayong baguhin sa batas, patungkol diyan sa pondo, gagawin ninyo. Bakit DOJ? Correct. Naku po. Tela Kimbo. Tuloy natin. Judiciary. Kermis na lang yan. Tanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ because that is really beyond us. Anong beyond us? Po! Na-stress na to dahil sa mga bag niya tsaka sa mga relo niya. Oo, Hindi po ako tama. Hindi nga nag-wear ng relo ngayon. Hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Yun ay pwedeng Huwag mo nang isali yung mga kasama mo. Ikaw na lang, sarilinin mo na yan. Tama. Ikaw na. Ikaw ang tumayo dyan eh. hingin Ikaw sa ma-explain. DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. we are the power of the purse. Correct. Ay, naku po. Tayo Correct. po ang nagpasa ng batas. Ay, Correct. naku po, yan na. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit. Tapos pag kailangan na, sasabihin mo, pag kailangan na, nandyan. Yan ang sinabi ko Pahiya si Kimbo ah. Parang Kayo walang ang gumagawa ng batas, hindi nyo alam. alam. Correct. Tatanong daw sa DOJ. Kasama ba ang DOJ dyan? Ano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Oh. Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Correct. Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalap ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Perfect. Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference nito dun sa DAP? Tidap. Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government, and this is under Executive Order number 449. Oh, nagbasa pa ng executive Wala order. ngang paper trail. Ewan ko sa'yo, Kimbo. Wala ngang record. Hindi niya tinatanong kung saan nanggaling yung article or presidential decree. Ang tinatanong niya, nasaan? Nasaan ang resibo? Correct. Ako po. Kimbo. Yan po ang mandato ng ating national. Halata talaga nataranta si Kimbo no kung ano-ano lang pinagsasabi. Nako Kimbo, ay umuwi ka na lang, umiyak ka na lang, mag-walk out ka na lang dahil kasi nakakahiya kasi yung yung OVP budget, ang feeling mo talaga ikaw ang pinakamatalo pero ngayon nga ka pala. Ay. Treasury. So, kung meron pong legal question na gustong Legal questions na naman. talakayin ang ating kagalang-galang na PH Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Sa? Supreme Court kung Supreme Court na naman. Tingnan nyo, naku po. Anong Supreme Court? Ba't nakarating ka na naman sa Supreme Court? Ang pinag-uusapan dyan, yung mga resibo. Correct. Yung records. Nasaan yung records? Records Nawawala day. yung records. Nasaan ang mga pera? Tawa na lang tayo Kimbo. gusto niyang talakayin pa ito. But Ang pera ay nasa kwintas. Ang pera ay nasa mga luxury brand bags. Ang pera ay nasa relo. as far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya, Liwanag pa sa sikat ng buwan. Sabi niya, hindi maliwanag sa sikat tirik ng araw. Dahan-dahan ka naman, Congressman Bernadette Herrera, baka
Nauubusan na ng talino yan. Oh, naku. Naubos ng talino Paano na dahil yan? dun sa mga bag. Dahil dun sa mga mamahaling relo. Kawawa naman, hindi na siya nagsusuot ng relo. You and I both know that natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera. Tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? Correct. So bigla tayong we earmark this certain, ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Galing Kasi ni gusto nating i-make sure that Congresswoman the money is Bernadette. there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, Correct. then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, diba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Correct. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay binagsak natin ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. Hindi nila kayang ma-absorb. Naku po, para yata sanay mabilaukan si mama. Mabilaukan Para sa yata sanay relo. mabilaukan. Nice word, Madam Bakit Kimbo. lumabas sa bibig niya yung salitang bilaukan? Oo nga, no? Shock tayo to. Tuloy po natin. Lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So they cannot just flood all of these agencies with cash. So yun po, that's how we understand the cash management mandate of these agencies, Madam Speaker. Yung understanding daw po ngayon ng gobyerno sa cash management ay yung walang resibo, yung walang records. Naku po. Kawawa naman yung gobyerno natin. Sobrang Kawawa po yung gobyerno. Sobrang Speaker, cash management does not mean gagastusin. Naku po, puro na lang tayo pang bubudol dito, pati sa mga kongresista, kailangang budulin ang mga tao. So ngayon, sino ang paniniwalaan natin nagsasabi na totoo? Si Congressman Bernadette Herrera or si Stella Kimbo pala. Naku, kumikimbot-kimbot na yata ang bibig ni Estela. Ang sarap halikan ni anong tawag dito? Ang sarap ihag pala ni Stella Kimbo para malaman niya, ate, ang galing mo, umuwi ka na. Mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I never said na i-flood natin ng agencies. There you go. Sampal, I never said, Stella Kimbo, makinig ka. Stick to the plan. I'm just simply saying, you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. Sampal. Kahiya-hiya po dito si Stella Kimbo. Naku po. Oo. Naging kahiya-hiya siya dito. Tama. Hoy! Namukha siyang tanga. Ito. Dracula! Huh? Naku po, ito pang si Tambaluslos. Palitan nyo yan, nakakahiya siya. Nakakahiya. Nagbabasa, ang dami niyang assistant sa likod. Oo nga. Parang ano siya eh. Masakit masabihin, parang hindi niya kaya maging congresswoman. Oh. At sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmarked revenues natin? Naka-specify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. so Very again, specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept.
Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? Wow, sakit. Ang sakit tinanong. What is the question? Yung one fund concept, Hindi nakinig. because yan po yung sanina sinasabi nyo na ito yung cash management, may one fund concept na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Peace and light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 17, Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts. Yung... Sige, lecturean mo si Stella Kimbo para mahimasmasan naman siya dyan. Kasi feeling niya kasi siya lang ang matalino. Lecturean mo, Day. Go, mga Day. lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman nating lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin? Correct. Na hiniram yung perang to? Correct. Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? Correct. So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Analogy na Ang bangko naman. niyo po ba, tuwing ini-invest yung isang Bangko na naman. Wala na bang ibang analogy dyan? Bangko lang talaga. Stella Kimbo. ang piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Ay, kung paano Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan nyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. Correct. There you go. Batas ito, hindi ito bangko. Mali ang analogy mo. Di ba? Nagmukha po talagang kahiyahiya dito si Stella Kimbo. Totoo, tama. Parang Nagmukha siyang kahiyahiya. Kasi nga, ang kanila mga budhi, mga inayupak na yan, sina Tambaluslos, tsaka si Dracula, tauhan sila ni Ngagba, yung asawa ni Ngagba, lagi siyang binubugbog. Yan po ang nangyayari sa mga inayupak. yung pala. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede niyong gamitin, national government, kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balanse ng bawat fund ay intact po yan. Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Complete po yan. Ang usay yata no? Ang galing pong magbigay ng explanation. Ang huhusay ng mga katauhan natin diyan sa may treasury, kaya wala tayong mga resibo. Correct. Mga hoy. Gising. Ako po, Tambaluslos, itong tauhan mo nagkakalat. Paano to? Nagkakalat. So, lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas. Alam mo, sa ginawa ni Stella Kimbo, the more people don't believe on Martin Romualdez, the more people believe na tama yung mga expose ni VP Sara. Kasi dito pa lang, walang mga resibo. So it means, pwedeng ma-relate natin ito sa sinabi ni VP Sara na mga dinagdag sa mga budget na hindi nila, hindi nila inaasahan na dinagdag ng mga kongresistang nagtatago na, 'di ba? So magandang strategiya 'to, mga kabibig. Mas lalong madidiin ang mga kongresista nito. Takpo ang balances.
Paano nyo nalalamang intact kung hindi nyo naman nire-record? Oo, kung walang resibo. Tama. Anong intak-intak ka dyan, Dan? Uy, ba't wala kang relo? Issue lang po because we have Hindi na nagsuot ng relo. ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine kung pinasok po Hindi. natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Yun ang National mangyayari government na dito. naman. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So yun po ang napakahirap na trabaho ng ating DBM or DBCC. So yun ang naging Smile pa rin, Stella. Halata namang kinakabahan ka na dyan. Smile. Smile sa butike. ang ganda nga ng konsepto, di ba, ng cash management. So, that's what it is. So, in other words, when you deposit money sa bangko, yung Bangko the exact naman. 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isasoli sa'yo once you make a Ang bababaw po ng explanation ni Hindi ko magets. ni Stella Kimbo. Mabaw talaga. Sumadsad Wala sa talaga. hulog. Wala po sa hulog tong tao na to. Ang bababaw ng kanyang explanation, 100 pesos. withdrawal. Diba? Ang usapan lang natin ay nagde-deposit ako ng 100, at any point in time, you are entitled to 100 pesos, any serial amount, any serial number, plus interest. Diba? Yun naman po ang binabantayan natin. Madam It's the Speaker. same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam And to Speaker, remind so you, with the same, Herrera, that you have 3 minutes more. Madam Speaker, with the same concept, paano yung mga nagsarang bangko? Oh, Dahil ginamit nila yung pera eh. Galing. Nag-overuse sila ng pera ang diniposito ko eh. So, nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin. Dahil nagsarado yung bangko eh. galing. O, ano? Like I said, Madam Speaker, Tignan po ninyo to ha. Ito po seryoso pong usapan to eh. Walang records. Tapos, yung palang mga pera na dapat dito ay ginagamit kung saan. Nahinto daw po ito pag upo ni Ngagba. again, Naku po. Kaya dito, maraming salamat Congressman Bernadette Herrera dito sa lampaso mo dito sa tauhan ni Ngagba na to, tauhan ni Tambaluslos tsaka ni Dracula, no? Ito po, maraming salamat po. Diba? As in, nako, hirap bumangon, makabangon ni Kimbo, ni Dracula at Tambaluslos sa pasabog ni Congresswoman Bernadette Herrera. Mga kabibig, it's your time na to analyze. Sino ang nasasabi ng katotohanan? Saan kayo panig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!